So, hindi ko na po siya patatagalin kasi baka mamaya wala na po ako masabi sa kanya. Siya na po magtutuloy ng magandang kwento niya, paano niya nakilala si Unified, anong naging journey niya, at paano niya po i-share ang business. At pwede bago po siya pakilala, pwede po ba na natin siyang bigyan ng milyong palakpak? Kahit mga ano lang po, virtual palakpak lang po dyan. Okay po. So, without further ado, pinapakilala ko po sa inyo si Ma'am Ana De Guzman from Singapore. Hello, apps. Pasok. Ma'am Ana. Yun. Yan. Good morning po sa lahat. Parang ang tahimik naman yata. Ups, Han. Kaya nga, seryoso kasi sinabi ko, teacher, apps, Ma'am Ana. Pero relax lang po tayo. Chill. Relax. Chill lang po tayo, chill. Ayan, good morning po ulit sa lahat. Welcome po dito sa aming business presentation. Okay lang po ba na pakicheck ko muna yung aking whiteboard? Lumiit yung aking whiteboard. Kung malinaw po, pasensya na po sa sulat ko. Dahil teacher po ako pero sulat doktor. Malinaw po, Ma'am Ana. Malinaw. Ayan, good morning po uli sa lahat. Okay lang po ba na magpakilala muna ako ng konti lang naman? Bago ko po umpisahan yung presentation ng business. So, ako nga po pala si Annalyn De Guzman and taga-Bataan po ako. And more than 12 years na po na OFW dito sa Singapore. And yun nga po, salamat Ma'am Hanj sa napakalupit na intro. Ayan. So, dalawa po kami ng aking asawa na nandito sa Singapore for 12 years. As a teacher, komportableng buhay. Sabi nga nila, malaki ang sahod. Nasa peak ng career. Pero, bakit ko nga ba ginagawa si Unified? So, for almost 3 years na po, nung nakilala ko ang Unified, so binigay siya sa akin ng tinuturing kong anghel. Dahil wala naman talaga kaming common friends sa Facebook. Yung araw-araw lang akong nagpipray na sana may mabago naman sa 12 years kasi typical na OFW po yung nararanasan ko. Magtatrabaho, sasahod, magpapadala, magtatrabaho, sasahod, magpapadala. So, one day po na ako ay pauwi, ayun, siguro nakulitan na si Lord sa akin, ibigay niya na sa akin yung anghel ng buhay ko. Ayan, maraming salamat sa aking napakalupit na mentor, napaka-supportive, si Sir Paul Ong. So, binigay niya lang sa akin yung opportunity. At the end, kaming mag-asawa, nag-decide na gawin si Unified. So, for almost 3 years na po sa ngayon, ginagawa namin si Unified Products and Services. And very happy and very satisfied. Kung ano man yung nasimulan namin, actually ngayon, mas pa yung excitement na nararanasan namin dito sa business na to. So,
privilege na ma-share ko din po sa inyo. So, para po doon sa mga nandito sa Zoom meeting na to, pwede nyo rin po mamaya or ngayon, pwede nyo i-message, pasalamatan yung nag-send ng link sa inyo ng presentation na to. Baka sa susunod na mga Zoom meeting natin, kayo na rin yung magpapasalamat dahil dumating na din yung anghel ng buhay nyo. Bakit? Kasi na-share nila sa inyo yung opportunity din na matagal nyo nang inaantay. So, umpisahan ko na po yung ating presentation. So, kung medyo malabo po yung aking sulat, pagpasensyahan nyo na po. Pinakamagandang sulat ko na po yan. Sinulat ko na nga po ng mas maaga para medyo mas malinaw ng konti. Ayan. Maganda naman, Apps. Maganda po. Tayo, no? Para at least magaang sa atin yung opportunity kasi opportunity yung pinag-uusapan natin dito. Si Unified Products and Services po ay inumpisahan ng ating very humble President na si Sir Emmanuel Pascual. Kung makikita niyo siya, makakasama niyo siya, maririnig niyo siya, napakalupit niya pero napakilaki ng puso niya. Siguro lalo sa amin na mga OFW dito, kahit saan mang panig ng mundo. So binigay niya tong regalo sa lahat ng OFW kasi naman sa ganda ng business, ayan, sa ngayon, isa din siya sa nagbibigay ng hope para sa mga OFW and syempre para po dyan sa mga nasa Pilipinas. So kailan ba na-establish yung Unified Products and Services na yan? Na-launch siya last November 11, 2011. Going to 9 years na po yung ating business. So dito po sa Unified Products and Services, ang sabi nila, nakikita nyo, one-stop shop. Ano ba yung one-stop shop na sinasabi na yan? Pagdating sa Unified, nakikita nyo po yung aming napakalaking tarpaulin. Ayan, one-stop shop. Kumbaga, ikaw, maa-amaze ka. Ano ba yan? Si Unified Products and Services po, ang ating business ay tinatawag na e-cash. Yes po. So ano yung e-cash na yan? Kung kayo po ay familiar kay Globe, may smart padala, kay Globe may GCash, kay Smart may Smart Money. So ngayon po dito sa Unified Products and Services, meron tayong tinatawag na e-cash account. So, kasi may mga nagtatanong, paano ba umpisahan yung business na yan? Simple lang po. So kailangan mong magkaroon ng e-cash account. So doon sa e-cash account na yan, ang good news po, mga kaibigan, ay yung lahat ng nakikita nyo na to ay pasok dito sa e-cash na yan. Ano yung mga services na yan? Unang-una, syempre, para sa katulad ko din na OFW, ayan, remittance po ang isa sa sabihin natin na hindi pwedeng pumalya as OFW. Kasi dito po, ang good news sa ating e-cash, meron tayong remittance business. Ang partner natin dyan, ang pinakamalalaking remittance company sa Pilipinas. Nandyan lang naman si Western Union, si Cebuana, si Smart Padala, si GCash. Ayan, meron din tayong credit to bank. So, dito sa remittance business, ang good news dyan, pasok yan sa ating e-cash account. So, aside from remittance business, ano pa yung pasok dito? Kasi dito, kung mag-a-avail ka ng individual franchise ni Western Union, ni Smart, lahat yan, gagastos ka ng nasa milyon. Pero dahil kay Unified Products and Services, hindi mo na kailangan magpalabas ng milyon. Yun po yan. Okay po ba? Pasensya na po kayo, hindi po ako galit ha. Excited lang po ako, tsaka ganito lang po talaga yung boses ko. Laging high pitch, laging high volume. Ayan. So, isa pa pong good news. Okay ba, Apps Hanj? Okay na, okay, Apps. Hindi ba okay mabilis? Po. Hindi. Sige po. Okay. Po. Malinaw. Go tayo, ha? Okay. Go. So, ano pa yung pasok dyan sa e-cash na yan? Siyempre, eto na.
pinakaayaw natin, si Judith. Kasi whether we like it or not, all the bills sa Pilipinas po ay obligation. Hindi po siya option na kung gusto ko o ayaw kong magbayad. Dahil dito, sa e-cash natin, ang good news dyan, tie up tayo with so many billers like Meralco, like all the electricity, internet, water bill, lahat po yan. Pasok po yan. And ngayon, syempre, marami sa atin, kahit galit tayo sa PLDT, kasi binibigyan nila ng special attention si Lisa. Ano yun? Liza pala, Lisa. Si Liza Soberano daw. Bakit si Liza, nung nag-inquire, ang bilis pinuntahan sa bahay. So, ang punto ko po dito, opportunity natin na meron tayong e-cash account, pwede tayong mag-offer ng bills payment. Ayan po. So, dito, sa bills payment, syempre, pasok din yan. Sabi nga nila, average, 3 bills yung binabayaran ng isang bahay. Imagine niyo na lang po sa subdivision nyo, sa barangay nyo, sa lugar nyo ngayong pandemic, hindi sila makakalabas para magbayad. Diba? So, ang good news dyan, dahil may e-cash ka, po pwede na silang magbayad sa'yo. Kami po dito sa Singapore, kami na po yung nagbabayad ng bills namin dito sa Pilipinas, na mga bills namin. So, syempre, kumbaga hindi na namin siya pinapadala. So, ang ginagawa namin, kami na mismo yung nagbabayad. Sure pa na nabayaran namin. Okay pa? So, yan sa bills payment. Ano pa? Sabi nila, dati, ang basic need ng tao, water, clothing, tsaka shelter, tsaka food. Pero ngayon, isa na rin to sa basic need ng tao, yung loading. Diba po? Actually kami po, dito sa, during this pandemic, sobrang laki ng kinita namin dito sa loading. Bakit po? Kasi, ang good news dito, kapag may e-cash account ka, pwede kang maging mega dealer. Tama po. Kasi daw sa isang lugar, para maging mega dealer ka, hindi lahat ay pwedeng maging mega dealer. Pero dito, dahil may e-cash ka, automatic mega dealer ka. And pwede kang kumuha ng mga retailer. Yes po. So dito, pwede kang kumita ng 2 to 3%. Meron ka ng outright commission, and syempre, let's say meron kang retailer. Pwede kang kumita ng 2 to 4% na discount. So, plus yung markup mo. So, for example, paano ba yung ginagawa? Paano ako kikita dyan? So, for example po, sa ating loading, smart. Let's say po, may nagpa-load sa'yo ng 30. Yan po, usually, let's say 30. So, yung 30 na yan, hindi 30 ang mababawas sa e-cash account mo. Nasa 27 lang, ganyan. Tapos, kumbaga yung 3 piso, kita mo na yon. Plus, dito din, plus doon sa 3 piso, hindi mo naman siya ibibenta, pero kung mabait ka, okay lang din naman. Pero kung gusto mong mas may kitain, so dito, paano ako kikita dyan? So, imbes na ibenta mo siya ng 30, ibibenta mo siya ng 33 pesos. So, kumita ka na kanina, nabawas lang ay 27 plus yung markup mo. So, doon tayo. Ang good news dyan, dito po sa Singapore and sa ibang bansa, meron po, pasok lahat ng load ng telco dito, Singtel, StarHub, M1. So dito kami, naglo-load din po kami dyan. Dito sa ating loading. So pasok po lahat yan sa ating e-cash account. And syempre, kapag meron kang e-cash account, eto, talaga, dito kami talaga maraming naging kliyente. Dito kami nakilala. Nung nag-umpisa po kami, dito kami nakilala sa insurance dahil nung nag-avail kami ng e-cash account, automatic, naging insurance agent kami. Dito po, partner po natin si Malayan.
partner po natin si FPG, partner po natin si CTPL. Ano yung CTPL insurance na yan? Para po dun sa mga nagre-renew ng sasakyan. Yung kanilang, anong tawag doon? Sa every year na kanilang rehistro. So requirement po na meron kang insurance. So kami po, hindi na kami namomroblema sa pagre-renew ng sasakyan. Bakit? Kasi dito, nakakapag-process kami ng aming insurance under CTPL. Ayan po. So, dito, bigyan ko lang po kayo ng idea, no? So, for example, kung nag-offer ka ng insurance sa kakilala mo, pwede na bang 300 pesos? May iba, ang ginagawa nila, ino-offer nila yan sa, let's say, 500. Actually, imagine niyo naman, sa isang taon na insured, ang babayaran lang ni client mo, 300 pesos. Ang good news dyan, ang mababawa sa account mo is only 85 pesos. 80 pesos. Nadagdagan ng 5 piso. So, 80 pesos. So, magkano yung kinita mo? Kumita ka ng 220. Imaginein mo, sa 220 na kita mo, hindi na masama yan, di ba? Kasi di ba dito, ang ano dito is, let's say sa 30 days, meron ka na lang isang insurance na sa 220 times 30 days, magkano yung posible mong kitain? Dito, 6,600 pesos. Ganyan po kalaki ang kitaan natin dyan sa insurance. Insurance pa lang po yan, ha? Yung binibigay ko sa inyong computation. Okay po? So mamaya bigyan ko pa kayo ng ibang computation para at least makita nyo, magkaroon kayo ng idea kung bakit madami ang gustong sumubok dito sa business opportunity ni Unified Products and Services. Ano pa? Meron din tayong ticketing business. Imaginein mo na lang, meron kang sarili mong travel and tours and ticketing business. Sabihin na natin ngayon, Ana, hindi naman ganon ka-popular ang ticketing ngayon. Okay lang yan. Pero imaginein mo, kapag natapos ang pandemic, no, pag natapos ang pandemic, ano ang unang gagawin ng mga tao? Kasi halos mahigit kalahating taon na tayong nasa bahay, na stuck tayo. So kapag nag-open na yung ating mga airport, yung ating mga flights, ang unang pupuntahan ng mga tao ay magta-travel. So ang good news dyan, dahil may sarili kang ticketing business, syempre, marami kang po pwedeng maging client. Ngayon, dito sa ticketing natin, dalawa yung ino-offer natin, no? Meron tayong domestic and meron tayong international ticketing. So dito, paano? Siyempre, ang unang tanong lang naman natin dyan, paano ba kumita dyan sa ticketing business na yan? Through markup po tayo. Now, ano yung markup na yan? So, for example po, for example po, nakakuha ka ng ticket na 1,000 pesos. Kasi promo. Mga promo po, pasok din po doon sa system natin. So let's say, nakakuha ka ng ticket na 1,000, gusto mong mag-markup. Sa domestic po kasi, ang markup natin is nasa 150 to 500 per way per pax po yan. So bigyan ko lang kayo ng isang computation dito na, let's say, 1,000 mo nakuha yung ticket. Nagdagdag ka ng markup mo na 500. Magkano mo ibebenta yung ticket? 1,500. So, itong 500 na to, ito yung iyong kita. So, ang mababawas sa e-cash mo ay 1,000. Ito lang yung mababawas sa e-cash mo. So, yung 500, iyon yung kita mo. Na? So, yan po, ganyan kaganda yung ating ticketing. Bigyan ko naman kayo ng example sa ating
international flights. Sa ticketing po natin, tie up po tayo sa 406 airlines. Ganyan po kalupit yung ating business. So yung 406 airlines na yan, sa international, same lang din po. Nakakuha ka ng 1,000 ticket, magdagdag ka ng 500 na markup mo. Ito yung markup mo. Magkano mo ibebenta yung ticket? 1,500. Actually, mababa nga to eh. Sa international po, ang ating markup, usually nagre-range siya from 750 to 1,000 per way, per passenger. Binigyan ko lang kayo dito 500, baka kakilala mo, kaibigan mo. No? So, same lang din. Yun yung markup mo. Ngayon, ang good news dyan, sa ticket ni client mo, hindi niya makikita na nag-markup. Yung markup mo, hindi niya makikita. So, makikita mo siya dyan sa yung e-cash na magkano yung nabawas. Yung presyo lang po ng ticket. Ano pa? Dahil yung business natin, meron tayong hotel booking din. So doon sa system mismo, makikita mo yung mga partners natin na hotels. Yan. Sa Pilipinas po muna ha. Makikita mo dyan yon. So imaginein mo, travel agent ka na dito, may sarili ka sa system mo mismo, makakapag-book ka ng ticket, makakapag-book ka ng hotel and iba pang mga attractions. Actually, kaya po ako napasok dito sa Unified Products and Services. Ito po yung talagang gusto kong magkaroon noon pa pagka-graduate ko po. HRM graduate po kasi ako. So, ang pangarap ko, magkaroon ng sariling ticketing business, travel and tours. Kaya lang, syempre, hindi naman kami ganun kayaman. Wala naman kaming pera. Wala akong pera para ipanglabas dyan. Kasi kada isang tie-up mo sa isang airline, meron kasi tayong tinatawag na cash bond. So, babayaran mo yung cash bond na yon. Let's say, gusto mong i-offer si Cebu Pacific. Babayaran mo yung cash bond ni Cebu Pacific. Gusto mong maka-tie up si Tiger Air. Gusto mong maka-tie up si Jetstar. Gusto mong maka-tie up si Philippine Airlines. Kailangan mong magpalabas ng milyon. So dito, ang good news, hindi na. Si company na yung nakipag-tie up sa kanila, ino-offer na natin to as franchisee ka ni Unified. So po, pwede ka nang mag-offer ng buong tour package. So iyan po siya. Ano pa? Ngayon, lalo na po, yung papasok na version 3, meron tayong online shop. Meron tayong, kung familiar kayo kay Lazada, yan, di ba? Every 9, 9, 10, 10, 12, 12, 8, 8, inaabangan natin yan. Ang good news dyan, dito, kapag meron kang sariling e-cash account, meron na tayong sariling marketplace. Yan yung nakaka-excite pa dito sa business na to. And syempre, meron din tayong shipping. Plus, ang good news dito, kay Unified Products and Services, imagine ninyo, meron tayong sariling courier, yung GoCab natin. So, meron ka ng products, meron ka pang, let's say kung ano man yung i-deliver mo, meron ka pang sariling courier or yung GoCab natin. Okay po? So, bigyan ko lang kayo ng idea, pababalik po ako dito. Sa ating bills payment, meron kasi tayong tinatawag na convenience fee. Talagang, paano ba ako kikita dyan sa bills payment na yan? Meron tayong convenience fee na tinatawag. For example po, meron ka, may nagpabayad sa'yo ng kuryente. Ang kuryente worth 500 pesos. So sa 500 pesos na yon, meron tayong system charge na 10 piso. So, 500 plus 10 piso ang bayad ni client. Plus, idadagdag mo ngayon yung iyong convenience fee. So, let's say na lang, nagdagdag ka ng 10 piso na convenience fee dito. So, sa 10 piso per day, let's say per day transaction na lang.
Dito, let's say, magkano pwede 10 piso sa 10 days? Sorry, 10 transactions na lang. 10 transactions. So, 10 piso times 10 transactions, pwede kang kumita ng 100 pesos sa isang araw. I-times 3 mo ya, times 30 sa 30 days. Magkano yung pwede mong kitain dito? 3,000 per month. Sa bills payment pa lang po yan. Imagine niyo. Kasi 'di ba, ang dami. Actually, ang daming po pwedeng opportunity na kitaan dito sa Unified Products and Services. So, itong mga services na in-explain ko, remittance, bills, payment, loading, kapag meron kang e-cash account, one time lang yan ha, one time lang po, meron kang ganito kagandang business, kalaking negosyo, ganito kalalaking partner. So, ano yung kagandahan dito? One time ka lang mag-a-avail. Ngayon, ang tanong, burahin ko to, no? Ang tanong, magkano naman yung ganyan kalaking negosyo, Ana? Kasi ang lalaki ng mga partners na sinasabi mo. So, ang good news dyan dito, yung e-cash account natin ay ayan. Tama po. Tama yung nababasa nyo. Yung ganito kagandang business, nagkakahalaga lang siya ng 14,998. Tignan mo siya as negosyo. Huwag mo siyang tignan as gastos. Kasi sa 14,998, imaginein mo naman yung mga partners mo. Ang good news dyan, papasok na din yung business natin, actually, partner na talaga, onting-onti na lang na launching. Imaginein mo, partner natin si Bayad Center. Ilan ang billers ni Bayad Center? 1,000 po yan. Lahat yan dahil partner natin si Bayad Center, pasok po lahat yan. So yung 14,998 po na to, it's just a one-time investment, walang quota. And yung system natin, napakadaling i-follow. Yeah. So wala po tayong renewal every year. So ganyan kaganda yung ating business. Ngayon, dito sa ating negosyo, yung in-explain ko na to, medyo bibilisan ko para wag naman kayong masyadong mainit. Yung business na to, yun po yung tinatawag nating traditional business. Hindi pa po tapos yan. Kasi si company, meron pa, kumbaga ito, 20% pa lang po yan ng kitaan. So si company nagbigay pa ng other ways to earn para magkaroon tayo ng additional na kita dito sa pag nag-franchise ka ng Unified. So meron tayong tinatawag na direct referral bonus. Drawing ko lang ha. For example, ikaw ito ngayon dahil actually i-challenge kita. After mong mapakinggan to, isip ka lang, mag-post ka lang sa Facebook kahit wag mo nang lagyan ng pangalan na Unified. Ilagay mo lang doon, grabe ang blessings ni God. Soon to open your name, travel and tours business with other services. So, dahil ganito kaganda yung business natin, ikaw ito, syempre, marami tayong chismosang kapitbahay. Meron kang isang chismosang kapitbahay dito, meron ka pang isang chismosang kapitbahay dito. So, ikaw ito, nagustuhan ni chismosa kapitbahay number 1, magtatanong o hindi? Magtatanong yan. Siyempre, nangungutang sa akin to. Bakit ngayon? Meron ng soon to open travel and tours business. So dito, ikaw ito, nagustuhan ni friend A mo, ni friend B mo, kanina chismosa, ngayon friend mo na. Bakit? Nag-avail na, partner mo na siya ngayon. Okay? So meron si company sa'yo na, ang good news dyan, 1,000 pesos per direct referral. So syempre dito,
si friend B mo, meron ka din dyan na 1,000 pesos. So imaginein mo lang, may 1,000 ka na, may 1,000 ka pa. Ngayon, hindi mo inaasahan, si friend A mo, meron ding friend. Nagkagusto doon sa business opportunity na binibigay si Unify. Nabaliw din siya sa business. So, meron ka ditong si friend 1 mo at si friend 2 mo, meron silang friends. So, let's say ito. Si A, si 1, may friend 3 at may friend 4. Si 2, may friend 5 at may friend 6. Ang good news dyan, si company, dahil pasok siya sa organization mo, meron kang indirect referral bonus. Ayan, magkano naman yung indirect referral bonus na yan? 60 po yan. 60 kada isang indirect referral bonus. Basta under siya ng organization mo. So dito, ang good news dito, dahil meron lang tayong tinatawag na safety net dito, sa number 3 na ating bonus or incentive galing kay Unified. Meron tayong tinatawag na, ayan, sarap to, SMB. Nakikita pa ba, apps? Na apps, hindi na siya nakikita. Ayan. Babang konti. Yan. Kita na apps. Yan. Isa sa napakalupit na extra income ng mga partners natin. May tinatawag tayong SMB, yung sales match bonus. For example, no, kanina nabanggit ko si friend 1 at si friend 2 dahil si company, meron tayong tinatawag na binary. So dito sa binary, dahil nag-match si friend 1 mo at si friend 2 mo, ang good news dyan, meron kang additional of 1,500 pesos. 1,000 to, 1,000 to, 1,500 to. So, kada may mag-prepare, ang good news dyan, meron tayong 1,500 pesos. So, dito sa ating sales match bonus, para lang po sa safety net na tinatawag ni company. So, dito po sa safety net, meron lang tayong 60 pairs per day transactions. Next. Okay po. So, dito, imaginein mo na lang, meron kang 60 pairs dito. 60 pairs times 1,500. Magkano po pwede mong kitain? 90,000. Per day po yan. Imposible? Hindi. Hindi po siya imposible. Kasi may mga tao nang nakakuha ng ganyang amount. Meron na po. Imaginein mo na lang, ang promise kasi ni company, the potential income mo for 30 days, po pwede kang kumita. Actually, dapat nilalakihan ko to, pero wala nang space. Ang pwede mong kitain per month ay 2.7 million. Imaginein mo na lang, napakalaki naman yan, masyado naman yung 2.7 na yan. Kunin mo na lang yung 10% niyan. Na hindi ka ganun kasipag, hindi ganun kalaki pa yung network mo, kunin mo na lang yung 10% niyan. Kunin mo na lang yung 1% niyan. Yun yung po pwede pang potential income na po pwedeng magdagdag sa iyong kita. Ano pa? Yung huli na po pwede ka pang kumita dito sa negosyo natin ay yung tinatawag na residual income. So dito po sa residual income, ito yung tinatawag natin actually na passive income. Ano yung passive income na yan? Dito daw kasi, ang sabi daw kasi, kailangan kumikita ka habang natutulog ka. So dahil tinrabaho mo na siya before, so dito sa residual income na to, pwede kang kumita kada magtatransact yung organization mo.
yung organization mo dito, let's just say, ito, lumaki pa to. Ito, lumaki pa to. Yung organization mo. Up to 10th generation ng organization mo, pwede kang kumita ng residual income. So, for example, magkano ba yung residual income na yan? Actually, ito yung, sabi nila, liit-liit naman, bills payment, may 50 centavos ka. Remittance, may piso ka. Sa yung insurance, may piso ka. Ang domestic ticket natin, sa isang ticket, domestic ticket na maibubuk mo, meron ka 10 piso. International, meron kang 25 pesos. Imaginein mo, iyon yung pwede mong residual income. So for 3 to 5 years from now, 3 to 5 years from now, imaginein mo lang yung network mo. Meron kang 5,000 sa left, let's say dito. Sa left mo, meron kang 5,000. Sa right mo, meron kang 5,000. Yung 10,000 na yan, under your organization, 3 to 5 years from now, may magbayad na lang dyan na 3 bills. Sa 50 centavos, magkano yung potential income mo? 15,000. Yan, wala na akong masulatan. Lalaki ko kasi magsulat. So, pwede kang kumita ng 15,000 just from your residual income. Ano pa? Dito, let's say, again, meron kang 10,000 under your organization. May nag-book na lang ng ticket. No? May nag-book na isang ticket na lang. Isang ticket sa 10 piso. No, magkano yung po pwede mong kitain? Congratulations. Just for an extra income, natutulog ka, wala kang ginagawa, hindi mo alam sinong nag-book, sinong nagre-remit, pwede kang kumita ng 100,000. So, ito yung kanina. Kaya sabi ko kanina, dito, 20% ng kitaan, dito, pwede kang kumita ng additional of 80%. Dito kasi, kikita ka. Dito, yayaman ka. So, iyan po yun. Ngayon, ang tanong, dito kasi sa business natin, syempre, natural na sa atin, may duda, ganyan. Ang ganda ng business. Tapos imaginein mo, magkano lang yan? Magkano lang yan? 14,998. Walang renewal. Ngayon dito, ang ganda na ng business. Ang tanong ngayon, paano ako sasali? Kasi 'di ba, ang daming mga scam ngayon. Pero dito po, pwede niyong i-search yung ating registration under SEC, under Bangko Sentral ng Pilipinas. Actually, yung ating presidente, dati siyang nagtatrabaho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So dito, paano ako ngayon mag-join? Nakita ko na, naintindihan ko na ganyang kaganda yung negosyo. Dito, you just need to approach your sponsor. So dito sa sponsor mo, magtatanong, bibigyan ka niya ng application form. Kasi nga legal na business po tayo. Application form, syempre, meron tayong mga, syempre yung franchise fee mo. So yung franchise fee mo na 14,998, meron tayong company account. Ayan, kung gusto niyo nang malaman yung company account natin, pwede niyo kontakin yung direct sponsor niyo. We have BDO, we have Security Bank. Dito sa Singapore, we have OCBC account para mai-assist namin kayo. So, ito, yung application form plus dahil nga po legal tayo, you need to present 2 valid ID. Okay po, ayan, naka-unified sign na po. 2 valid ID. So, ito po, isisend nyo lang siya sa sponsor nyo. Yung sponsor nyo yung mag-a-assist sa inyo kung paano ka makakakuha ng account, ng e-cash account na tinatawag natin. Yun po. So, yun na po yung kabuuan ng aking presentation. Kung meron pa po kayong mga tanong, open po tayo. Welcome po nandyan po yung ating chat box. Kung meron po kayong hindi naintindihan, baka medyo ang bilis kong magsalita. And yan, marami pa din po tayong mga ibang presentation pa.
na po pwede nyong ma-attenan. Kasi ngayon, Zoom na tayo. Katulad ngayon, di ba? Nasa Zoom presentation tayo. So, kung wala na po kayong tanong, ayan, it is my privilege and honor na i-present sa inyo yung ganda ng business ni Unified Products and Services. Baka kung ano yung nangyari sa amin noong kami ay nag-try dito sa negosyo na to, baka ito din yung opportunity matagal mo nang hinahantay. So, with that, good morning and to God be the glory po sa inyong lahat. Ayan, Ups Hans. Na, grabe, power talaga, napakalupit kahit kailan. Palakpakan naman po natin si Ma'am Ana sa pag-ano ng business